Ang mga quadruplets ng bilyonaryo ay bingi. Hanggang sa ginawa ng mahirap na katulong ang hindi inaasahan ng kahit sino. Nakatayo si James Anderson sa pasyo ng kanyang malaking bahay, pinapanood ang kanyang 4 na anak na naglalaro sa hardin. Tumatakbo sila. Naghahabulan. Minsan pa nga ay ngumingiti. Pero naninirahan sila sa ganap na katahimikan. 2 taon na silang hindi nakarinig ng kahit anong tunog. Ang 6 na taong gulang na kambal na sina Mason at Liam, naglalaro ng magkasama. Si Mason naka-green shirt at plaid shorts. Si Liam naka-yellow shirt at black shorts. Sumusunod sa kanila si Aiden na 5 taong gulang, naka-blue at white striped shirt at red shorts. Si Tyler, ang bunso na 4 na taong gulang, tumututok sa likod, naka-white shirt at blue jeans. Lahat ng 4 na bata ay ganap na bingi. 2 taon na mula nang mangyari ang aksidente. 2 taon na rin mula nang mamatay ang asawa ni James na si Sarah sa isang car crash mismo sa harap ng school kung saan naghihintay ang mga bata. Nakita nila lahat. Ang nakakabinging paghinto ng preno, ang kakilakilabot na banggaan, ang gulo pagkatapos. Sumigaw si Mason para sa kanyang nanay. Lahat sila sumigaw. Pero walang sumagot si Sarah. Sa loob ng 48 oras, biglang tumigil na sa pagtugon sa tunog ang 4 na bata. Ganap na pagkawala ng pandinig. Lahat ng medical test ay nagpapakita na perpekto ang kanilang tenga. Walang sira, walang bara, walang problema. Pero hindi na sila nakakarinig kahit ano. Psychogenic deafness, tawag ng espesyalista rito. Conversion disorder na na-trigger ng matinding trauma. Isinara ng utak nila ang pandinig upang maprotektahan sila mula sa mga tunog noon, ang sigaw ng kanilang nanay, ang banggaan, ang sirena. Napakabihirang mangyari ito, lalo na sa 4 na bata ng sabay-sabay. Milyon-milyon na ang ginastos ni James para matulungan sila. Audiologists, neurologists, trauma therapists, hypnotherapists. Wala talagang gumana. Sa mundo ng ganap na katahimikan naninirahan ang kanyang mga anak, nakikipag-usap lang sa basic sign language at gestures na natutunan nila. Nagbago rin ang mga bata sa ibang paraan. Natatakot sila sa biglaang galaw. Umiiyak sila sa pagtulog. Gumuguhit sila ng mga kotse at aksidente. Pero ang pinaka-nakaka-heartbreak, tumigil na silang magsalita. Bakit pagagamitin ang boses kung hindi mo rin naman maririnig? N. Anderson. Isang mainit na boses ang narinig sa likuran niya. Lumingon si James at nakita si Grace O'Connor, ang bagong nani na kinuha niya 2 linggo na lang ang nakalipas. Naka-black maid's dress siya na may white apron, hawak ang red garden hose. Sa edad na 26, mas bata siya kaysa sa mga naunang tagapag-alaga, pero natutunan niya ang sign language, lalo para sa trabahong ito at tinatrato niya ang mga bata ng may tunay na init ng puso. Grace, please call me James. Ang init talaga ngayon, sabi ni Grace habang nag-sign at nagsasalita ng sabay. Ako'y naisip na baka matuwa ang mga bata sa tubig. Pwede ba? Tumango si James. Kahit papaano, maramdaman pa rin nila ang saya sa iba pang pandama. Bumaba si Grace sa hardin. Nakita ng mga bata ang hose at nabuhayan, tumatalon-talon, nagsisay ng itubig at ilaro ng buong buo. Binuksan ni Grace ang tubig at nagsimulang mag-spray ng mahinahong arko sa hangin. Nahuli ng araw ang tubig, lumabas ang mga bahaghari. Unang tumakbo si Mason sa gitna, tumatawa ng walang tunog. Sumunod si Liam, tapos si Aiden, tapos si Little Tyler. Nakita na ito ni James dati. Ang mga bata na naglalaro, natutuwa, pero laging nasa nakakatakot na katahimikan na hindi nila maiwasan. Pero biglang may kakaibang nangyari. Nagsimulang mag-spray si Grace sa partikular na ritmo. Mahabang spray, maikling bursts. Mahabang spray, maikling bursts. At siya'y kumakanta ng malakas, dinadala ng hangin ang boses niya sa hardin. Rain, rain, go away. Come again another day. Hindi marinig ng mga bata, syempre. Pero biglang tumigil si Tyler sa pagtakbo. Inilagay niya ang kamay sa dibdib, mukhang nalilito ang maliit niyang mukha. Sumunod si Mason, hinawakan din ang dibdib niya nang may pagtataka. Patuloy na nag-spray si Grace sa ritmo, patuloy ang pagkanta. Isa-isa, tumigil ang 4 na bata sa paglalaro at tumayo ng matigas, kamay nakapatong sa dibdib, tumitingin-tingin ng gulat. Tumuwid si James.
Ano kaya to? Napansin ni Grace ang reaksyon ng mga bata at lumaki ang mga mata niya. Pinatay niya ang hose at agad na nalungkot ang mukha ng mga bata, parang hinahanap ang nawala. Binuksan ulit niya at nagningning ang mukha nila sa pagkamangha, bumalik ang kamay sa dibdib. Kay Anderson, sigaw ni Grace nang may urgency. James, dito ka mabilis. Tumakbo si James pababa ng hagdan ng pasyo, kabog ang puso. Lahat ng bata ay hinahawakan ang dibdib, lalamunan, tenga, mukhang nalilito, nasasabik at takot ng sabay-sabay. Ano nang nangyayari? Tanong ni James ng hingal. Tingnan mo, sabi ni Grace, nanginginig ang boses. Pinatay niya ang hose. Nalungkot ang mukha ng mga bata. Binuksan ulit at sinimulang kumanta. At lahat ng apat na bata ay pinindot ang kamay sa dibdib, lumaki ang mga mata. Nararamdaman nila yung isang bagay, bulong ni Grace. James, hindi ko iniisip na ganap silang bingi. Sa tingin ko nararamdaman nila ang vibrations. Ang spray ng tubig ay gumagawa ng pressure changes sa hangin, at ang boses ko ay gumagawa ng vibrations. Hindi nila maririnig sa normal na paraan, pero nararamdaman nila sa ibang paraan. Biglang binuksan ni Tyler ang bibig at gumawa ng tunog, magaspang at hindi pa sanay. Hindi salita, pero sadya. Sinusubukan niyang gayahin ang nararamdaman. Nanghina ang mga tuhod ni James. Tyler, sign ni Mason ng mabilis. May nararamdaman sa dibdib na parang mga kanta ni Mommy noon. Noon pa bago ang aksidente, hinga ni James. Naalala niya ang pakiramdam ng tunog mula bago siya mawala ng pandinig. Lumuhod si Grace, patuloy ang rhythmic spray ng tubig. Hinawakan niya marahang ang kamay ni Tyler at inilagay sa kanyang lalamunan habang kumakanta. Lalong lumaki ang mga mata ni Tyler. Nagsimulang tumulo ang luha sa mukha niya. Tapos ginawa ni Tyler ang bagay na tumigil sa puso ni James. Binuksan niya ang bibig at gumawa ng tunog na malinaw na sinusubukang maging salita. S.A.D. Mommy, bulong ni Grace, tumutulo rin ang luha niya. Sinusubukan niyang sabihin ang mommy. Nagsimulang umiyak si Liam, pinipindot ang dalawang kamay sa lalamunan, sinusubukang gumawa rin ng tunog. Mommy. Mommy. Sumabog ang dam. Lahat ng apat na bata ay umiyak, gumagawa ng magaspang na tunog, hinahawakan ang dibdib at lalamunan, overwhelmed sa mga sensasyon na hindi nila naramdaman sa loob ng 2 taon. Luhod si James sa basang damo at niyakap ang apat na bata. Umiiyak sila, gumagawa ng tunog, nanginginig ang maliliit na katawan. Humiwalay si Mason at nag-sign ng desperate. Nararamdaman ko ang kanta ni Mommy sa dibdib ko na parang dati bago ang masamang araw. Nandito ba si Mommy? Nabali ang puso ni James. Hindi, anak. Hindi nandito si Mommy, pero si Grace ang kumakanta ng kanta ni Mommy. Yung kinakanta niya sa inyo sa paliguan dati. Hindi marinig, sign ni Mason. Bagong luha. Pero nararamdaman. Nararamdaman siya. Umiyak na rin si Grace. James, hindi ka panipaniwala to. Baka hindi gumagana ang tenga nila, pero ang katawan nila ay nakakaramdam ng tunog sa pamamagitan ng vibration at pressure. Ang tubig, ang pagkanta sapat na pisikal na sensasyon para maranasan nila ang tunog sa ibang paraan. Pwede bang makatulong to sa kanila? Tanong ni James ng desperate. Hindi ko alam pero kailangan nating subukan. Kailangan natin ng mga espesyalista na nakakaalam sa vibrational therapy, bone conduction, alternative sensory processing. Inilagay ni Tyler ang kamay sa lalamunan ni James. Daddy, magsalita, sign niya. Gusto maramdaman, Daddy. Nagsimulang magsalita si James, boses na nabibiyak ng emosyon. Mahal kita. Mahal ko kayong apat. Nandito si Daddy. Laging nandito si Daddy. Nalumo ang mukha ni Tyler sa saya at lungkot. Nararamdaman niya ang boses ng tatay bilang vibration sa palad. Hindi naririnig pero nararanasan sa bagong paraan. Nasa ganap na sensory deprivation sila, sabi ni Grace ng mahina. Walang tunog sa loob ng 2 taon. Pero James, hindi na kailangan. Gabing yon, tumawag si James sa lahat ng espesyalista na mahanap niya. Sa loob ng 1 linggo, nagbago ang buong bahay. May vibrational platform sa bawat kwarto. Bone conduction headphones.
Bass speakers na nagpapadala ng tunog sa pamamagitan ng pisikal na sensasyon. Music therapist na espesyalista sa mga bingi na bata. Ang unang breakthrough ay dumating sa bone conduction devices. Pag nagsalita si James sa mikropono na nakakonekta sa headphones ng mga bata, nararamdaman nila ang boses niya na nagvi-vibrate sa bungo diretso sa inner ears, bypassing ang sira na daan ng pandinig. Hindi perpekto. Hindi katulad ng normal na pandinig. Pero nararamdaman ni Tyler ang mahal kita tinang tatay sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon at sumabog sa luha ng saya. Sa loob ng ilang linggo, araw-araw ng suot ng 4 na bata ang devices. Natutunan nilang iugnay ang ilang vibration patterns sa partikular na salita. Natutunan nilang maramdaman ang kilos ng pananalita, musika, tawa. Pero ang tunay na milagro ay dumating pagkatapos ng 3 buwan. Si Grace ay nasa Hardin kasama ang mga bata para sa daily vibrational therapy. Nakahiga sila sa special platform na nagpapadala ng musika diretso sa katawan. Nagpapatugtog siya ng recording, ang boses ni Sarah, kumakanta ng bath time song. Nararamdaman ng mga bata ang boses ng kanilang nanay na nagvi-vibrate sa kanila. Nagsimulang umiyak si Mason. Sumunod si Liam, Aiden, Tyler. Pero biglang tumayo ng diretso si Tyler. Narinig ko, sign niya ng mabilis. Narinig ko si Mommy. Hindi lang nararamdaman, naririnig. Natigilan ang kamay ni Grace. Ano? Kumakanta si Mommy sa tenga ko. Tunay na tunog. Kinuha ni Grace ang phone at nag-snap ng daliri sa likod ng ulo ni Tyler, isang bagay na ginawa niya ng daan-daang beses sa nakaraang 3 buwan. Hindi kailanman tumugon si Tyler. Ngayon, lumingon siya. Oh my God, bulong ni Grace. James! James! Tumakbo si James. Ano nang mali? Narinig ni Tyler. Tunay na naririnig, hindi lang vibrations, tunay na tunog. Agad nilang sinubukan. Tumayo si James sa likod ni Tyler at nagsalita. Narinig mo ba si Daddy? Lumingon si Tyler, mukhang gulat at saya. Daddy! Nakakatawa ang boses mo pero naririnig ko. Sa susunod na oras, natuklasan nila na ang patuloy na vibrational therapy ay nag-stimulate sa auditory system ni Tyler. Ang psychogenic block, ang mental shutdown na nagnakaw ng pandinig, ay unti-unting nabubukas. Naalala ng utak niya kung paano iproseso ang tunog. Sa loob ng ilang araw, nagsimulang makarinig din si Aiden. Tap si Mason tapos sa wakas si Liam. Hindi perpekto ang pandinig nila. Mas mahirap ang ilang frequencies. Takot pa rin sila sa malakas na ingay. Kailangan pa ng therapy sa loob ng maraming taon. Pero naririnig na nila ang boses ng tatay, ng Grace, musika, tawa, ibon, ulan. Ang mga tunog na isinara ng utak nila upang maprotektahan mula sa trauma ay unti-unti, maingat na binubuksan ulit. 6 na buwan pagkatapos ng araw na iyon sa garden hose, nakatayo ulit si James sa pasyo, nanonood ng ibang eksena. Si Grace ay nasa hardin kasama ang mga bata, nag-spray ng tubig katulad ng unang araw. Pero ngayon, puno ng tunog ang hardin. Tunay na tunog na maririnig ng mga bata. Spray mo ako sunod, sigaw ni Mason. Ako naman, tawa ni Liam. Grace, gawin mong mataas, sigaw ni Aiden. Ang boses ni Tyler, pinakamaliit pero pinakalinaw, kumanta. Rain, rain, go away. Come again another day. Lumapit si Grace sa pasyo, basa ang black dress at apron, mukha na kumikinang sa saya. Ibinigay mo sa kanila ang pandinig nila, sabi ni James ng mahina. Hindi, umiling si Grace. Lagi namang nandyan ang pandinig nila. Ang trauma lang ang nag-lock nito. Ang vibrational therapy ang nagbigay sa utak nila ng ligtas na paraan para maalala kung ano ang pakiramdam ng tunog. Pag na-realize nila na hindi na nakakatakot ang tunog, na maaari itong magdala ng saya at koneksyon sa halip na trauma, binuksan ng isip nila ang pinto. Tiningnan siya ni James nang may labis na pasasalamat. Grace, naging higit ka pa sa nani sa amin. Naging pamilya ka na. Pinagaling din nila ako, sabi ni Grace, kumikinang ang mata sa luha. Tinuruan nila ako na ang paghilom ay hindi tungkol sa pagbura ng sakit. Ito ay tungkol sa paghahanap ng bagong paraan para maranasan ang saya, kahit may sakit. Kung hinawakan ng kwentong ito ang puso mo, like at subscribe po. Ay share sa isang taong kailangang maalala na ang paghilom ay hindi tungkol sa pagbura ng sakit.
Ito ay tungkol sa paghahanap ng ligtas na paraan para maranasan ulit ang saya.